Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos. Ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay ang salitawa. Nananatili po tayo sa bayan ng Jericho. Kahapon sa ating ebanghelyo, si Jesus ay nagpagaling ng isang bulag. Isang bulag na inakay ni Jesus patungo sa buhay na walang hanggan. Isang bulag na inakay ni Jesus upang magsisi at mapatawad sa kanyang mga kasalanan. Sa ating ebanghelyo ngayon, isang maituturing na bulag ang muling inakay ni Jesus. Hindi ito isang pisikal na kabulagan, pero kabulagan sa kanyang sarili, kabulagan sa kanyang pananaw sa buhay, kabulagan sa kabuluhan ng buhay. Ito ay si Sakeo sa ating ebanghelyo ngayon. Kukunti po ang nalalaman natin tungkol kay Sakeo. Ayon sa detalye ng ating ebanghelyo ngayon, siya ay pandak o maliit at isa siyang may mataas na katungkulan sa lipunan sapagkat siya ay isang chief tax collector at isa rin siyang mayaman. Pero sa kabila nito, si Sakeo ay hindi maituturing na masaya. Siya ay tunay ngang maliit. Maliit physically sapagkat siguro ito yung kanyang height o itsura. At siguro dahil sa kanyang physical na kalagayan ay nagkaroon siya ng maraming insecurities. Kaya siguro siya rin po ay naghangad ng mataas na posisyon sa lipunan. Kaya nga siya ay isang chief tax collector. Pero sa kabila rin nito, maliit siguro ang pananaw ng kanyang o tingin ng kanyang kapwa Hudyo sa kanya sapagkat ang mga maniningil ng buwis ay inuturing nilang taksil sapagkat sila ay nagtatrabaho sa mga dayuhan o sa kanilang mga kaaway. Isa din siguro siyang maliit sa pananaw ng ibang tao sapagkat ang mga maniningil ng buwis ay inuturing din makasalanan na sila ay naniningil ng higit pa sa kanilang dapat na kanilang kunin o singilin sa kanilang kapwa Hudyo. Kaya siguro ito rin ay isang pagpapakita ng kanyang kaliitan. And morally siguro maliit din siya sapagkat namumuhay siya sa kasalanan. At spiritually, siya ay maliit sapagkat ang itinuturong niyang Diyos ay yung kanyang kapangyarihan, posisyon o ang kanyang kayamanan. Subalit sa kabila nito, walang meaning, walang kabuluhan ng buhay ni Sakeo. Malungkot, walang kaibigan. Kaya po siguro nang naroon si Jesus na bali-balitado yung kanyang pangalan, yung mga pinagagawa niya, kanyang tinuturo, si Sakeo ay naghangad na makita si Jesus. Pero kung titingnan natin mga kapatid, si Sakeo ay umakyat sa puno ng sikamora. At doon, nakita siya ni Jesus nang mapadaan si Jesus. At nakakagulat po na si Jesus, kilala niya si Sakeo sa pangalan. Kaya nung makita siya ni Jesus, sabi niya, Sakeo, come down quickly for I must stay at your house today. Hindi pala si Sakeo ang naghahanap o gustong makita si Jesus. Pero si Jesus ang naghahangad na makita si Sakeo. Nagaya mo at gaya ko isang makasalanan. Nagaya mo at gaya ko na naghahangad din ng kabuhulan sa buhay, ng tunay na kaligayahan, tunay na kasiyahan sa buhay. Nandito po makikita natin sa kabila ng kanyang maliit na itsura, napansin siya ni Jesus. Pinapakita dito sa atin mga kapatid, mahalaga tayo kay Jesus. Kilala niya tayo at alam ni Jesus ang ating kalagayan. Kaya nga, tinawag ni Jesus si Sakeo at sabi niya, come down quickly. Mataas ang tingin niya dahil nais niyang i-boost yung kanyang self-confidence, image, self-worth. At ito'y pinagtakpan niya sa kanyang kayamanan,
at sa kanyang kapangyarihan, pero walang naidulot na meaning o happiness sa kanya ito. Kaya ang paanyaya ni Jesus sa kanya, bumaba. Ibig sabihin nun, bitawan mo ang lahat ng mga yan dahil hindi ang mga yan ang magbibigay sa iyo ng kasayahan, ng tunay na kaligayahan, ng tunay na meaning. Kaya si Sakeo nang bumaba sa Sycamore, isa itong pagpapahayag na pinitawan na niya ang mga material o makamundong buhay. At sumama, pinahintulutan niyang samahan siya ni Jesus, pinahintulutan niyang manatili sa kanya si Jesus sa kanyang tahanan, sa kanyang puso. At doon mga kapatid, nagdiwang ang lahat kasama ng mga gaya ni Sakeo. Lumapit sila si Jesus, hinatak niya ang kanyang kapwa makasalanan kay Jesus. At nawa ito rin yung maging epekto ng ating pagsisisi, ng kapatawaran na ibinibigay ng Diyos sa atin. Na maging instrumento rin tayo na humatak ng kapwa makasalanan natin palapit sa Diyos. Makilala ang Diyos at magsisi rin at humingi at makatanggap ng kapatawaran mula sa Diyos. At dito nang marahil maraming nagbulong-bulungan na sa tahanan ni Zacchaeus kung bakit si Jesus ay nakikisalamuha sa mga makasalanan, sa mga maniningil ng buwis, sa mga taksil. Anong sinabi ni Zacchaeus? Panginoon, half of what I own I will give to the poor, and if I have cheated anyone, I will pay him back 4 times as much. At dito, nakita natin yung epekto ng pagsisisi at kapatawaran ng Panginoon. Ang ibalik, ang isaayos, itama kung ano man ang pagkakamali at magbagong buhay. At ito yung nangyari kay Zacchaeus. Hindi lang siya nagsisi, pero pinago niya ang kanyang buhay at higit sa lahat, itinama niya yung pagkakamali niya. Tunay ngang naging masaya si Zacchaeus sapagkat nakita niya yung meaning o kabuluhan ng buhay niya, hindi sa posisyon ng kayamanan, kundi sa Diyos lamang. Mga kapatid, makita rin natin ang tunay na happiness natin at meaning ng buhay natin, hindi sa makamundong buhay, kundi sa Panginoon. Muli sa pinagpalang araw sa inyong lahat.